Hello, magandang umaga, no? At ating ipa-vlog kayo, simple lang. Kasi ang tutok ko ngayon sa aking vlogging ay si Joby Espinido, yung shipper cap ng Leyte. Tapos ang Osamar at Leyte. Pagkatapos, ang nangyari sa kanya, ipaparitiro na siya at ito siya, ginawa siyang testigo ng House of Representatives dun sa Quad Committee. At lumalabas, tinuro niya kung ano mga naging experience niya, ipinakita niya ano ba yung mga katangian niya doon. Ha? Ang galing niya, PO1 pa lang siya, marami na siyang naransag na mga private army. Tapos may nahuli pa siya mga mayor. Biro mo, mayor ng Gandara, Samar ay nung nahuli niya pusasan, iikot pa niya sa buong bayan para malaman ng tao na walang sinasanto si Espinido kahit mayor ka kung ikaw ay mali. Kasi si mayor doon, siya ang hari ng mga private army. So nahuli niya. Hinuli niya rin ito yung si Eric Codilla na mayor din ng Ormoc. Ang pagkahuli naman kay Codilla ay illegal logging. Pero mo, ang galing niya. Pagkatapos, kinasuhan niya maraming mga opisyal, hepe niya sa Ormoc City at ang deputy chief at saka ibang mga kasamaan sa Ormoc City, kinasuhan din niya. Kasi may mga ebidensya siya na tumatanggap ng pera mula sa mga gambling lord at saka mga ibang mga lords. Pagkatapos nung napunta na naman siya, na-promote siya, so yung Gandara nga, sinabi ko sa inyo na hinuli niyang mayor. Pagkatapos tinapon na naman siya sa Calbayog City. Nung sa Calbayog City naman siya, ay happy siya doon, ininsulto siya ni Kwan. Ininsulto siya ng nanalong mayor na si Dr. Iling Oy. Sabi niya, nung habang may selebrasyon, sabi niya sa mga tao, Thanksgiving, palakpakan natin na makapal na mukha na happy ng pulis dito na si Joby Espinido. Palakpak, andun siya, inimbita siya, parang inisulto siya. So, pumalakpak din siya. Napakita din siya na parang okay lang sa kanya. Siyempre, kaysa kung hindi palakpak, lalabas na galit siya. Pagkatapos nun, inulit pa. Pangalawang beses, palakpak pa sa makapal na mukha ng sa makapal na hepe ng pulis. Pangatlo, inulit pa pangatlo. Matapos doon, alam mo, 30 days pagkatapos doon, alam nangyari? Pinatay si Mayor Ilingoy, Dr. Ilingoy. At ang tinuro na salarin ay si Colonel Joby Espinido. So, yan po ang kanyang nagiging nagiging reputasyon, kinatatakutan talaga siya ng mga mayor. So ngayon, ilang mayor na nalansag niya, si Mayor Eric Codilla ng Ormoc, si Mayor Antonieto Cabuenos na hepe ng mga private army group. Tapos si Mayor naman na Ilingoy namatay, hindi na sinabi niya, hindi naman ako pumatay noon. Tapos pinilipat na naman siya sa Albuera, Leyte. Yun, nalansag niya na si Mayor Espinosa, nalansag niya ang drug syndicate ni Kerwin Espinosa at napaamin niya na nga at ginawa niya ng testigo si Mayor Rolando Espinosa at nakuha niya sa accountant nila ni Rolando Espinosa ang lahat ng cheque na binigay ni Kerwin Espinosa sa lahat ng mga general ng pulis na tumanggap sa kanya. So, ibig sabihin, sinampahan niya 83 kasama ang isang senador. Hindi niya binanggit kung sino senador kinasuhan niya. 83 ang kinasuhan niya sa graft and corruption na tumanggap ng cheque mula kay Kerwin Espinosa. So, nangyari, pagkatapos nun, kinasuhan din siya ni Kerwin Espinosa kasi ang nangyari nun, namatay kasi kasabay doon ang tatay niya. Ang problema sa tatay niya kasi nito, pagkatapos na nag-usap na sila, gawin niyang state witness, ang problema, hindi na tumupad sa pangako na yung iba pang mga ebidensya ay ibibigay sa kanya. So kaya nangyari, nilipat ngayon si Rolando Espinosa doon sa jail ng Baybay Leyte. So nilipat siya doon. Ito naman, kasi marami ng mga general ang gumagalaw para matanggal ang kanilang pangalan, ay may target pala sila na ipapatay itong si Mayor Rolando Espinosa.
Kaya tinukay yan kay Colonel Marvin Marcos ng CIDG. At ang ginawa, nag-apply sila ng search warrant, pero illegal ang pagbibigay ng search warrant. Ha? Nasa kulungan ng tao, paano mo sabihin kailangan mo pa search warrant? Kailangan mo ng warden ng kausap mo at halugugin. Bakit kailangan pa mag-search warrant? Kailangan pala nila ng search warrant kasi ang target ni Marvin Marcos ay patayin si Rolando Espinosa kasi testigo siya ni Joby Espinido para sa laban sa mga general na yung kinasuhan niya. So pagkatapos nun, ay nasuspindi pa siya. Akala ni Kerwin, si Rolando, si Joby Espinido nung papatay sa tatay niya. Inong nalaman niya hindi, wala na rin. At least nasuspindi na lang si Joby Espinido tapos tinapon na naman siya sa Usamis. At sa Usamis, namatay si Mayor Aldong Paruhinog at 15 pa na iba doon sa bahay niya. Alam mo, sinabi nga niya doon, nung pinatawag niya rin si Aldong Paruhinog, sabi niya, hindi daw yan yumuyuko sa kahit sinong hepe. Pero sabi niya, testingan lang, sumulat siya. Pumunta sa police station si Aldong Paruhinog, nag-usap sila. So ngayon, sinabihan niya na tumigil na. So quits na yung mga ngayon. Kung ngayon, itigil mo na ang lahat ng droga mo. Wala pa rin, tuloy pa rin. Kaya ang nangyari, ito malapit kasi sa Diyos ito si Joby Espinido. So ang power niya sa Panginoon bilang isang Sabadista, ang ginagamit niya na verse ay Psalm 91 at saka Psalm 23. So Psalm 91 is those who shall dwell in the house of the mighty high, in the house of the Lord or God, shall be protected by the shadow of that Almighty. Parang ganon. So, kaya hindi siya natatakot kahit na away. Kaya nga nung nandun po siya sa Gandara, Samar, nakipagputukan, hinahabol ng mga private armed group, tapos mga kasamahan niya ay gumagapang. Siya hindi gumagapang, nakatayo, nakipagbanatan. Hindi siya natatamaan ng bala. Siya malakas daw siya sa Panginoon. So ngayon, kung ito ngayon, ang gagamitin mo ilaban kay Kibuloy, malamang mahagilap niya si Kibuloy. Kaya si Kibuloy at saka si Bantag, malamang mahanap si Bantag, pati si Alice Go. Mas magaling pa itong hindi PMR na ito, yung hindi PNPA graduate. Ito, graduate lamang ng criminology sa isang mababa pa na school. No? Sabi nga niya, grade 1, section 10 lamang siya. Wala siyang schooling. Pero nagawa niya ang lahat. Ang kanyang paniniwala na sa Diyos at ikaw sincero sa iyong trabaho, sigurado siya magbabago yung pamahalaan natin. Magbabago ang bayan natin. Kaya kung gano'n ng klase, magre-retiro na siya within 6 months, pwede pa naman i-extend ni President BBM eh. Extend mo mga 1 year. Tapos bigay mo sa kanyang misyon na siya na ang maghanap kay Kibuloy at saka kay Bantag at saka kay Alice Go at saka kay Tebes. O, please lang, wala na iba tayong maasahan dito. Yung ibang pulis yan, puro papugi lang nangyari niya. O, tingnan mo, yung kababayan ko na si General Torre, si General Marver, dala-dalawa pa sila. Nagtandem, nagkanta-kanta pa. Kung sa si Bisaya pa, ang kanta, yabag. O, libagon kung sa Ilonggo pa. O, wala sa tono. Dapat huwag na kayo kumanta dyan, General Marvil. Hindi nakakatililing sa utak, sa taingay kinakanta ninyo. O, ngayon, pahiya kayo, 9 na araw na ngayon. Wala kayong nakukuha. Asan si Kibuloy? Nang-istorbo lang kayo. Alam mo, ladies and gentlemen, hindi naman sa pag-ano, ako tanungin mo, ang posisyon ko talaga dyan, illegal ang ginawa ng mga pulis. Bakit po illegal? Ganito lang yun. Imaginein mo yung bahay mo, ikaw ang hinahabol ng pulis, may bahay ka, tapos ikaw ay wanted, tapos wala ka roon sa bahay mo, tapos naniniwala ang pulis na habol sa iyo, nandun ka. Kaya nilabag niya pamilya mo nandyan, pumasok sila at hilalughog. Hindi ka ba ma-offend nun? Mali yung right to privacy na hindi, ang right to privacy kasi dyan, hindi lang si Kibuloy, may ibang tao pa. Ngayon sa bahay mo, hindi lang ikaw may right to privacy, yung mga kasamahan mo sa bahay. Kaya bawal na bawal yun sa pulis dahil may warrant of arrest lamang ay papasok siya. So, pero may kondisyon niya, sa totoo lang, minsan ay pwede. Sa paanong paparaan? Kung papayag yung may-ari ng bahay na pumasok siya. That is number 1. Number 2, kailangan kumuha ka ng search warrant o break open order.
bago ka pumasok. Kasi unang-una, hindi mo alam kung nandoon yung tao. Pangatlo, kung nakita mo na pumasok si Kibuloy doon, saka pa lang ikaw may katwiran na pumasok kasi personal knowledge. Hindi mo pwede mapapalitan ang personal na kaalaman mo. Kaysa yung probable cause lang. Iba yun. Kaysa device. O sabihin mo may device, may heartbeat. Anong gagawin kung may heartbeat? Kung maraming heartbeat, o sino nakikita ba ng device kung ang mukha ng may heartbeat? Eh di, ang mangyayari nan, kakanta ka na lang, it's gonna be a heartbreak tonight. Heartbreak tonight, heartbeat. Kakahiya. Nakakainsulto. O, ngayon, pinagbigyan kayo ng mga abogado ni Kibuloy. Actually, mali yun. Hindi dapat kayo pinagbigyan doon. Mali yung pagpasok ninyo sa pribadong lugar. Mali. Hindi ko talaga, kahit ako galit ako kay Kibuloy, dapat sumuko ka na. Ikaw, binibigyan mo ng problema ang bayan. Ginagamit mo ang alas mo sa politika. Ang problema sa iyo. Ako naman is sana mahuli ka, sana sumuko ka. Pero ang aking hiniling kay BBM, italaga mo po si Joby Espinido. Bigyan mo siya ng extension kasi sa October 19 magre-retiro na siya. Ngayong October 19. So ano na ngayon? August, September, October, 2 buwan. 1 buwan kalahati na lang siya. Magre-retiro na siya. So pahabain niyo pang kahit 6 na buwan at ibigay niyo kay Espinido ang trabaho sa paghahabol ng mga wanted. Ha? Okay? Yan lamang po ang aking masasabi. Lucila Liana, sana mabunyog kung sino yung mga tumatanggap sa mga drug personalities. Ilanas sana ng mga cleared yung mga check. O dapat nga, at least nag-imbestiga ng Kongreso, isahanapin yung mga cheque. Maria Rosario Igban, wala kang napatunayan sa buong Philippine mangtutok sa Senado. Anong Senado? Mali ka. Hindi naman Senado yun, Maria Rosario Ekman. Sorry ha. Bobo ka sa Kongreso yun. House yun eh. Hindi yun Senado. At saka may pinatunayan ako doon. Kinuwinta ko, orally, kung magkano ang pera na punta kay Kapil. Yun ang ebidensya ko. Tapos itong mga nag-grandstanding doon, nagbida-bida ng mga Kongreso. Bakit ayaw natanggapin yung aking sinabi? Hindi po lahat ng mga hearsay ay hindi totoo. Tandaan niyo po yan. Ha? That is the lesson in life. Kikumaan, Gudim Toto, Ilmonggi. At kung ayaw mo na sa akin, Marero sa Ruikban, pwede ka naman out sa akin. Hindi naman kita i-out, pero bahala ka na. Nasa iyo na lang yan. Ilmonggi is OWS. Ano ibig sabihin? Sus. O di dapat si Kibuloy, ang pahabol mo kay Kibuloy, si Joby Espinido na lang. Herminio Tanido, good suggestion. Larry Ang, good morning. Dr. George Lopez, hi Attorney Kausing, kumusta ka na? Israeli Navy SEAL or US Navy SEAL, madaling mahuli ang deceiver pastor. Ang problema, bawal naman. Kasi Philippine government ito, hindi sila pwede pumasok. So, Sunny Acabado, watching from Texas, USA. Raul Bautista, pumunta kayo sa hearing, Idol Toto, wala kayong dalang ebidensya. Alam mo Raul, hindi mo naintindihan ang trabaho. Hindi mo lahat, marami pong mga nangungurakot, mahirap maghanap ng ebidensya. Naintindihan mo ba yun, Raul? Hindi po lahat na nagnanakaw, lahat ng nagnanakaw, hindi gumagawa ng ebidensya. Ang ebidensya ko lang doon na sinabi ko, kinuwinta ko na ang pera ni Nakaw ay 12 million kada taon. Hindi pa ba ebidensya yon, Mr. Raul Bautista? Kung hindi mo may naintindihan yun, wala akong magagawa. That's the only way. Wala po, kung lahat na nagnanakaw may ebidensya, dapat natigil na dito. Dapat lahat nakulong na. Tingnan mo si Bong Revilla, wala kang ebidensya. Tingnan mo si Jinggoy Bautista, wala kang ebidensya. Di ba? Ganun po yung katotohanan sa buhay ng tao, sa buhay ng Pilipinas. Mga magnanakaw, magaling magtago ng ebidensya. Okay? Bibili ka ng sasakyan, hindi mo pinangalan sa iyo. Patayo ka ng bahay, pinangalan mo sa ibang tao. Ganun lamang ako kasimple yan. Erwin Barila, good evening sir, Toto Kausing, watching from Ormoc City. O yun, sa Ormoc, dyan ang galing si Espinido. At dyan sa nag-umpisa, yung mayor dati nyo dyan na si Codilla, Eric Codilla ay hinuli ni Espinido sa illegal logging. Si Erwin Barila, road to 62K, Ilmongge, Romeo Ramos Ugali, Demonyong Kano, 6 months na lang si Espinido. Hindi lang, 1 month and a half na lang eh. Retired na, floating status yan. Di na pwede. Pwede pa yan nasa kapangyarihan ng presidente pag-extend. Pwede pa yan. Rogelio Tapado, Jigger Yarte,
O, yan ang aking masasabi lang. Suggestion yan. Kung ayaw din yun, di, wag mo. Wala ko magagawa. Karapatan nyo, kapangyarihan nyo po yan. Ang sa akin lamang is, that's the only way na makapagtulong. Hil Alzona, nyo, wag ka nang galit sa, idolo kita, kayo po, kaya ang humuli kay Kibuloy kung galit kayo sa PNP at, ay, mali ito kasi ginawa ng PNP, pasensya na kayo ha. Binibigyan ko lang kayo ng aral sa buhay. Kung kayo, gagawin sa inyo yan ng PNP, di ba? Hindi pwede talaga yan. Papasok sa bahay mo. Ang isang kondisyon lamang na pwede pumasok ang pulis sa bahay mo na kahit hindi ka nagbigay ng pagpayag, ay kung nakita yung huhulihin nandun sa bahay. Yun lamang, wala nang iba. Hindi mo pwede ipalit yung tinatawag na probable cause. Wala yan. Ang probable cause yan, kung may probable cause lang po ang sayo, nilekturan ko na kayo ito pong batas. Pumunta kayo sa korte, mag-apply kayo ng break open or search warrant. Ganun lang ako simple. Romeo Macaraig, by vote for you. If you, for Senator, sana magsalita din kayo sa liwasan. Ay, hindi po ako pwede magsalita sa liwasan. Unang-una, ayaw ko si Kibuloy sa totoo lang eh. Prangka-prangka naman ako eh. Ako lang dinidepensahan ko lang yung karapatan ng tao kahit kaaway ko pa. Ipaglaban ko hanggang kamatayan. Jose Salgado, wala yan kung saan graduate na sa tao yan. Kung sinisira ka sa trabaho at may tiwala sa Diyos. Donnie Iron, tapos Emornival, good AM po, Engineer Toto, Raul De Leon, Q Jr., no? Pahinga ka muna, pahinga na muna si Lieutenant Colonel Joby. He has done a big part painting the Dutertes, Bato, and go in the drug war syndicate. Bernardo Macaraig, if run for senator, vote for you. Sana pumunta kayo sa Liwasang Bonifacio. Bon Jovi, iyan si si Raulo yan. Si Herminio Pilobillo, pumunta na si Espinido to full kernel. I-promote na. Wala, light kernel pa rin siya eh. Raul De Leon, QGR, Percy Lapid, talks with evidence, not with hearsay. Sa totoo lang, sabihin ko sa inyo, kulang mag-ebidensya ni hearsay, ni Percy Lapid. Kaya problema din ako sa libel case laban sa kanya, pero naipanalo ko pa rin. Ganun lang ako kasimple, Mr. Raul De Leon. You do not know what you're talking. Please, ha? Si Rapi Tolpo na ipanalo niyang kaso niya na wala sa mga ebidensya. Base lamang sa mga salita. Sapagkat hindi na patunayan ng nag-aakusa na totoo yung kanyang akusasyon. Natotoo na kami ay fake news. Pag hindi na patunayan ng opisyal na fake news kami, patalo siya. Ganun lang ako kasimple. Kaya pag hinayaan mo mamimili ka ebidensya, ubos ng pera ng bayan, kasi ang lahat na magnanakaw po Raul De Leon Jr. ay tandaan mo magaling magtago ng ebidensya. Okay? So, Rubin Castrillo, maniwala lang ako kay Espinido kapag itinuro niya direkta si Digong nyo. Tinuturo na nga eh. Kung baga sinasabi na nga niya eh, hindi ka ba nanonood ng hearing? Head of the Wolfpack. Ang iba nga, sinasabi niya, doon na lang sa executive session, sila na may ibibigay. Kasi dami siyang mga hawak na cheque. Doon na at ibibigay niya ibang mga pangalan ng tao. So, Wolfpack, masama rin kasi yung ginawa nila Espinido pag masakir sa mga paruhinog, dapat binigyan. Well, ang sabi niya sa paruhinog ay hindi niya may nasakir yun. Kundi nagkaputukan, yun ang sabi niya. Well, hindi ko alam kung anong totoo yun, pero naniwala lang ako sa kanya na pag ikaw nag-serve ng search warrant, may delikado. Siyempre sa sitwasyon na yan, may mga armas din ng mga paruhinog. Mayor siya noong that time na yun. Tapos, paruhinog dapat binigyan nila ng chance to defend themselves in legal court. Sobrang kabangisan niyang pinapilan nila Espinido dyan sa sangkot si Digong nyo dyan, utak ng NGK sa buong bansa at ayon sa mga kaso, King of Drug Lord sa ICC bukod sa mga ninakaw niya, like Farmally, ibinigay lang kay Michael Yang. Huwag ka mag-alala, total kinasuhan na yung kinasuhan na si Doke at mapupunta na yun, pati si Michael Yang at kasama sa kaso. So, Shalom, Doksen. Bernardo Macaraig, mas okay pag naging PNP chief kung sa leadership ni Inday Sara. Okay, maka-Inday ka pala, no? Raul De Leon Kinyan, kaya warrant of arrest ang dala,
magkaiba. Iba yung search warrant, iba yung warrant of arrest. Ang warrant of arrest para sa tao lang yun, Raul, ha? Ang search warrant ay para din sa tao kung maghahanap ka ng tao. Kung papasok ka sa loob ng pribadong bahay, hindi ka pwede papasok na warrant of arrest lang. Tandaan mo yun. Maliban lang kung, ulitin ko ha, personal mo nakita yung taong aarestuhin mo. Okay? Dito, alam naman natin, ilang ulit na tayo nakinig sa kanilang mga sinasabi, wala silang sinasabi na nakita nila si Kibuloy. Kundi sabi lang, my heartbeat, my heartbeat. Heartbeat is not equivalent to personal knowledge. Yan ang pinaka-problema. Kaya magka-problema ito sa totoo lang. At hindi makukuha yung retirement pay. Ayan ang problema. Si Marbil, hindi niya makuha retirement niya. Pagka ganun, kasi kakasuhan sila ng kakasuhan. Tandaan nyo yan, walang kapalit po ang personal na alam. Personal mo nakita, huli sa akto. Huli nila sa akto si Kibuloy na nagtatago o di kaya nandoon sa loob ng KOJC. Tapos, tama ka, dapat sa hot pursuit nga. Paano magkaroon ng hot pursuit kung hindi mo nakita? So, kailangan, nakita muna nila Tory sa labas, andun si Kibuloy, tapos i-pursuit nila, kaya magkaroon ng hot pursuit. Saka pala mag-hot pursuit. Pero kung wala kang, hindi mo nakita, paniwala mo lang, dalhin mo sa korte. Humingi ka ng warrant sa korte. Humingi ka search warrant. Pwede rin humingi ka ng break open order, papasok ka. Pero ang bit-bit mo, tanongin ka na dyan, bakit nakita o ba? Hindi po, pero malakas paniwala namin, nandyan. O anong ebidensya mo naman nandun? Ito po, may heartbeat. Ay, nakong heartbeat na yan. Okay, Emily Susan Romero, good morning, Ginatuto. Kaya, watching from Navotas. Mary Ellen Mendoza, Sir Silapig nga, lahat ng pahayag niya ay hindi lahat na may evidence, pero generally he was right. Right naman ako, katotohanan din ako, Mr. Raul De Leon. Search warrant, may hot pursuit, kaya may heartbeat. At ang heartbeat, hindi po, ulitin ko, heartbeat is not equivalent to personal knowledge. Maaring heartbeat ng aso yun. Maaring heartbeat ng ibang tao yun. Ganun na ho kasimple. As long as you can never see the face of a person, you can never see and never say that the person that you are talking about is really the one that was seen in that heartbeat. Okay? Wala naman pag heartbeat, hindi yun naman nasasabi kung kaninong heartbeat yan eh. Ganun ho kasimple. Marcelo Dacaray Milan, saganang akin lang, kung ganyan ang gagawin ng pulis na ni mahuli si Kibuloy, yung antayin kung kailan lang makita pumasok, dapat bantayan na kung ako kasing hepe ng pulis, simple lang gagawin ko. Maglagay ako ng sekreto ng mga pulis na nakabantay doon sa palibot. At pag makita ng mga sasakyan, may teleskopyo. Pag nasabi nakita teleskopyo, tawag ka agad. Ganun po ginawa ng FBI at ng mga CIA. Ganun ang ginawa nila nung hinahanap nila si Bin Laden. Okay? Sundin nila, panoorin nyo nga yung video na sa YouTube kung paano tinrabaho ng 10 taon ng CIA na para mahagilap si Bin Laden. Ganun lang kasimple. Tapos si Isabel Nesmith, ang dami matakaw sa Pinas, di na yata matatapos, kailan na mananalo. Ayun, kailangan gawa tayo ng sistema para kunting ebidensya ay pwede nang hulihin. Kailangan isabatas yan, hindi pwedeng isa-isip lang. Kailangan batas yan. Si Laverne Mendoza, good evening Dr. Toto, good evening. Tanong ko lang kung may leader na kayo sa Dao Mabalacat, Pampanga, gusto ko sanang magpresenta. Ay sige, ilista ko pangalan mo, Laverne Mendoza. Sana i-email mo ako, Laverne, sa totokausing@yahoo.com. Dao. Okay. Okay, next, Alexander Villas, sila po, Tony Toto Bunyog. Shout out po sa lahat ng inyong tagapakinig watching from British Columbia, Canada. Tapos sa Christopher Talabukon, maayong aga engineer, Dr. Tokausing, the number 1 senator, Elizabeth Nismith. Sabi niya, pag nanalo si Sara sa president, patay na balik mga Chinese. Ay, hindi na dapat mananalo. Sa totoo lang, dapat huwag nyo nang iboto yan. Kasi wala.
Di ba, Edong Makabayan? O, tapos Pastora Raela, Renato Buenaflor. Request niya Under the Sun by Scorpion. Ano ba yung tunog na Under the Sun? Ang alam ko lang ata, time, it's time to win back your love again. I will for love. Yun lang. Hindi ko alam ang Under the Sun. Hanapin ko. Tapos, Let the Righteous Reign, sabi ni Pastora Raelia. Rogelio Rosalin. Hi, Senator Toto. Roger Rosalin watching from North Dakota, USA. Okay, Helen Baguio, Blessed Sunday. Eco Cortez, Toto Housing for Senator. Maria Elena Vallera, Desmond Laksamana. O tapos si Walden Berry at saka si Bioli, kanyang misis na si Bioli Berry dyan sa Guam. Ay, shout out po sa inyo. Shout out din dyan kay Mr. Engineer Ernesto Lagramada dyan sa Seattle, Washington. Shout out din kay sa mga kabrad ko sa Naga City, si Engineer Melvin Del Puerto at saka si Attorney Manny Saiz, saka si Tato Mendoza. Oy, tatakbo ka bang Vice Mayor ni Lenny Robredo? Okay. Tapos si Quintal Santanes, Kabunyog Tato, beg to disagree, below QGC compound, there would be nobody hiding under except the bunker. Wala nga, hindi nga nila napatunayan. Sa totoo lang puro release, puro kwento lang may bunker. Hanggang ngayon wala pa siya naipakita. Yan ang pinaka-problema. So, ibig sabihin, hindi mo talaga pwede ipagpalit yung device na yan kasi personal mo nakita. Kaya kung ako yan, akong pulis, hindi naman tatagal yan sa isang taon. Isang taon pababantayan ko ng mga pustihan ko ng talad ng pulis dyan. Ganun gagawin ko kung nandyan dyan. Ang problema, baka andun sa Tamayong, kasi nangyari, nagpadala ng mga pulis doon sa Tamayong, may mga pulis na kabantay doon. At nagpadala rin ng pulis doon sa ibang lugar, sa May Samal, sa Sarangani. Yan po ang katibayan na wala silang alam, walang personal na alam. Yan ang problema natin eh. So don't be pessimistic, the rat is there. Anong labag sa batas ginagawa ng Pilipinas? Ang problema sa inyo, kasi kung galit na kayo sa tao, nakakalimutan nyo ng proseso ng batas. Ganun ang pinaka-problema sa atin. Let the process of the law be observed and let the rule of law be followed. Ganun na sa akin. Renato Buenaflor, Roger Austria. Kaya ang problema nito kasi ang katayuan ko hindi popular eh. Ang popular yung durugin si Kibuloy kahit anong pamamaraan. Yan ang nangyari dyan eh. Kaya kung nagkataon pala na si Leila de Lima ang ginaganon, papayag ba kayo? Hindi. Ganun na kasimple lang po yun. So, Frank Abila, public knowledge of the whereabouts Kibuloy subject to judicial notice, warrant of arrest. Kaya lang walang public knowledge kung saan siya eh. Hindi lang kasi yun ang kumpanya, Frank eh. Marami pang iba, may sa Tamayong. Kaya hindi po pwede natin sabihin na totoo yung sinasabi nila. Ay nako, nagsyam na araw na ngayon. Ano pang patunayan nila? What else can they prove when they have not proved at all? Jerry Doliente, dapat imbestigahan din ang BF ni Alice Go na mayor o si Dong Kalugay. Big Cat, Espinido versus Bantag. Magandang matchup yan. Oo, dapat nga. Espinido versus Bantag. So, Eva Estabaya, mabuhay po ka ba yung toto? At least, intindihan niyo ako ha. Yung gusto ko lang mangyari, alam ko yung damdamin niyo, pareha tayo galit na galit kay Kibuloy. Pero ang problema natin, we have to follow the law. Yun lang sa akin. Polo Carpio, meron po developin sa vlog ni Vlad. Alam mo na, inakuan ko lang sa kanila, panay sila kwento, andyan na, malapit na. Nag-observe ako, 9 na araw na po ngayon, andyan na, malapit na. Wala pa rin eh. Yan pinagka-problema. Ay, nako. Noong una, kita mo mali ng pulis. In-acknowledge nila na mali yung ginagawa ng pagharang. O ngayon, tinanggal na yung harang. Hinayaan na nila yung mga QGC member na napapasok. Pwede naman sila makapaghanap na andyan ng mga QGC members. Ganun lang kasimple. So, at least, I can rest assure you all that kahit ano man mangyari, kailangan ko ipaglaban ang karapatan ng lahat ng Pilipino. Okay? Kung ako nandun sa Senado, gagawa po ako ng batas kung kailan ko ano dapat ang pwedeng gagawin. Kailangan pa lang, sa totoo lang, ang dapat na solusyon dyan, sundin natin ang style ng Amerika. Umpisa pa lang ng kaso,
nung kinakasuhan pa lang si Kibuloy, hindi pa siya nakasumiti ng kanyang counter affidavit. Kapag ang kaso sinampa sa iyo ay heinous crime, dapat kabitan ka na ng pulseras kagaya ng ginawa ng mga sa angklet sa paa ng asawa ni Lito Lapid nung kinasuhan siya sa US nung hinuli siya ng Federal Bureau of Investigation sa pagbibitbit ng mahigit na 10,000 US dollars kasi bawal yan doon. So ngayon, ang ginawa nila, okay, hinayaan ka, makapagpiyansa ka. Ginamit ng asawa ni Lito Lapid na pangpiyansa ay 2 mansion niya sa Nevada. So ngayon, habang malaya siya, kahit pumunta pa ng Pilipinas, kahit umuwi pa ng Pilipinas yung asawa ni Lito Lapid, mayroong angklik malalaman sa GPS kung saan siya mahagilap. Kaya dapat ganun ang i-introduce ko na batas pag ako'y senador na para kung may bagong kaso, kagay ka batag, bago ka papayagan ka magsasubmit ng iyong counter affidavit, basta magpalagay ka ng pulsera sa paa. Anong tawag niyan? Anklet. Okay. Ganun lamang po ang pinakamaganda dyan. Wala na pong ibang pamamaraan. Bakit? Ginagawa sa Amerika, di gagawin din natin dito. Kaya naman yan. Hindi naman nalabag ang kalayaan ng tao sa ganung pamamaraan. Si Ben Reclamador, mayroong search warrant for sure. Wala silang search warrant. Ay, inamin na nila. Warrant of arrest lang sila meron. Iba Estabaya, sabi sa news, oras na lang daw. Alam mo, madali magsabi kung oras na lang. Nung una pagpasok nila, di ba, isang araw, akala isang araw lang, tapos hindi naman nangyari. So, Ben Reclamador, yun totoo, mga general siya, mga nag-serve ng warrant. Wala rin eh. Kahit pulis, hindi na kailangan ng general para humuli. Kailangan na lang dyan ay isang PO1 o patrolman, huli na yan. Yan lang kailangan. So magandang umaga, Irene. Tapos si Roger Austria, ang hirap niyan kung wala na. Cassandra Daisy, antayin lang kung ako sa kanila, huwag kayong mainip, antayin lang, papustihan mo ng tao dyan na sikreto lang, na nakatingin na mayroong 24 hours. Ganun po ang ginawa ng CIA ng Amerika para bago nila natuntun si Bin Laden. Ganun lang ho kasimple. Desmond Laksamana, Jose Quintal Santa Ines. Tapos, imposible naman, hindi naman yan lalabas si Kibuloy. Ganun lang kasimple lang yan. So, Muneth, dapat di ginagamit niya. Wala na tayo. Andiyan na siya. Alam mo naman, mga satanas, hindi natin mapipigil kung anong gagawin nila eh. So, big cut. Kaya mga magnanakaw, alam mo, magagaling magtago ng ebidensya yan eh. So, Jerry Duliente, dapat imbestigahan din ng BF. Okay, natawag ko na, no? So, sino pang iba? Si Irene ulit, no? Hindi na po ako napanood ng live news. Sige, panood ka lang lagi. Cassandra Daisy, tama ka pa. Best trial lawyer, Toto Kausing, na dapat malagyan ang alam bracelet si Kibbs tulad ng asawa ni Lito Lapid. Tapos Black Sea, good morning. Tapos Ben Reclamador, Iba Estabaya. So hanggang dyan na muna tayo. Ito lang muna natin, Calixto Albonte, ang ating live sa ngayon. Okay? Magandang umaga po sa lahat. At magandang umaga! Apollo! Clarion! Kibuloy!